community clean-up drives ang mga residente ng Barangay Tambakan bilang kampanya laban sa pagbaha at improper waste disposal. Narito ang mga detalye. Nagdao sa mga residente ng Barangay Tambakan ng isang community clean-up drive bilang bahagi ng kanilang aktibong kampanya laban sa pagbaha at improper waste disposal sa komunidad. Ayon sa barangay officials, layunin ng clean-up drive na linisin ang mga kanal, estero at iba pang drainage areas upang maiwasan ang pagbaha lalo na sa panahon ng matinding ulan. Kasama rin sa programa ang pamahagi ng impormasyon sa tamang pagtatapon ng basura at pagpromote ng environmental awareness sa mga residente. Anya, ang Community Driving Initiative ay nakatuon sa pagtuturo ng disiplina at responsibilidad sa kalikasan, pati na rin ang pagpalakas ng kooperasyon ng buong komunidad. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, mas pamagalaan natin ang kalinisan ng ating barangay at maiiwasan ang pinsalang dulot ng baha, sabi ng isang barangay official. Samantala, patuloy na hinikayat ng Barangay Tambakan ang lahat ng residente na aktibong makilahok sa mga ganitong proyekto upang matiyak ang kalinisan at kaligtasan ng komunidad at mabawasan ang mga bata ng health hazard at environmental degradation sa lungsod. Nag-uulat Laika Partulan sa Balitang Pambarangay Bandera Balita. Barangay officials at mga residente ng tulong para sa kalinisan, seguridad at disaster preparedness. Narito ang mga detalye. Nagdaos ng isang kulungan ang mga barangay officials kasama ang mga residente upang talakay ang iba't ibang programa para sa kalinisan, seguridad at disaster preparedness para sa kalamidad. Ayon sa barangay chairperson, layunin ng pulong na ito na mapagplanuhan at mas mapahusay ang mga aktibidad at proyekto na makatutulong sa kaligtasan at kalinisan ng barangay. Kasama sa mga tinalakay ang regular na clean-up drives, barangay watch programs at mga drills para sa bagyo at iba pang kalamidad upang masigurong handa ang komunidad sa anumang sakuna. Ang pakikipag-ugnayan sa mga residente ay mahalaga upang masiguro ang aktibong partisipasyon ng lahat at mapanatili ang disiplina, kaayusan at may seguridad sa barangay. Sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan ng opisyal at mamamayan, mas mapapalakas natin ang handaan ng ating komunidad at maprotektahan ang bawat pamilya laban sa panganib at sakuna. Dagdag pa ng opisyal, hinikayat ang lahat ng residente at makibahagi sa mga programa at aktibidad ng barangay, lalo na sa mga proyektong may kinalaman sa kalinisan, seguridad at disaster preparedness, upang masiguro ang maayos at ligtas na pamumuhay sa kanilang lugar. Nag-uulat John Marquista sa Balitang Pambarangay, Bandera Balita. SK nagdugtad ng sports tournament para sa kabataan laban sa bisyo. Narito ang mga detalye. Iligan City. Naglunsod ang Sangguniang Kabataan o SK ng isang sport tournament para sa kabataan sa lungsod. Layuning hikayatin ang mga kabataan na makilahok sa positibong aktibidad at malayo sa masasamang bisyo. Ayon sa SK officials, ang torneo ang kaganapan ay mayroong mga laro tulad ng basketball, volleyball at athletes, kung saan maaaring ipakita ng mga kabataan ang kanilang mga talino at kakayahan. Sa pagtutulungan, binibigyang diin nito ang disiplina, pagpapahalaga sa sport at palusog na pamumuhay bilang mga alternatibo sa mga makakapinsalang bisyo at panganib na mga gawain sa komunidad. Aniya, ang sport tournament ay bahagi ng mas malawak na kumpanya ng SK at lokal na pamahalaan para palakasin ang paglahok ng mga kabataan sa mga programa ng komunidad upang makapag-ambag sila ng positibo sa kanilang barangay. Ang layunin namin ay mabigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na ipakita ang kanilang galing at makaranas ng kasihan sa sport habang natututo ng mabuting asal at responsibilidad. Sabi ng SK chairperson, hinihikayat ang lahat ng kabataan na aktibong lumahok sa mga susunod na gawain ng SK para palakasin ang kanilang komunidad at mapanatilian ang maayos na produktibong pamumuhay. Nag-uulat si Renjin A. Bagaod sa Balitang Pambarangay, Bandera Balita. GSIS naglaan ng 300 milyong emergency loan para sa mga membro at pensioners sa naapektado sa kalamidad sa Iligan City. Narito ang mga detalye. Naglaan ang Government Service Insurance System or GSIS ng mahigit 300 milyong emergency loan para sa mga miyembro at pensioners na naapektuhan ng kalamidad sa lungsod ng Iligan.
Ang tulong pinansyal ay layong agad na maibsan ang epekto ng pinsala sa kabuhayan at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga beneficiaryo. Ayon sa opisyal ng GSIS, ang emergency loan ay bukas sa lahat ng miyembro at pensioners na may aktibong account at nakaranas ng pinsala dulot ng nakaraang bagyo at pagbaha sa lungsod. Saklaw ng agarang tulong pinansyal, flexible repayment terms at mababang interes upang masiguro mabilis at praktikal ang paggamit ng pondo para sa mga pangunahing pangangailangan. Ipinahayag din ng hensya ng paglalaan ng pondo ay bahagi ng kanilang patuloy na commitment sa social protection at disaster response, lalo na para sa mga empleyado at retirado ng gobyerno na direktang naapektuhan ng kalamidad. Layunin naming matulungan ang aming mga miyembro at pensioners na makabangon agad at mabalik ang normal na pagtakbo ng kanilang buhay, ani ng isang GSIS spokesperson. Samantala, hinikayat ng GSIS ang lahat ng benepisyaryo na mag-apply agad sa pinakamalapit na GSIS branch at isumiti ang kinakailangang dokumento upang agad na magproseso ang kanilang emergency loan. Ang inisyatibong ito ay inaasahang magbibigay ng agarang lunas sa maraming pamilya sa Iligan at magpapabilis ang kanilang recovery mula sa pinsalang dulot ng kalamidad. Balitang lokal, Bandera Balita. Iligan City Jail naglunsad ng baking training program para sa mga bilanggong kababaihan at kalalakihan. At narito ang mga detalye. Sinimula na sa Iligan City Jail ang isang makabuluhang baking training program para sa mga persons deprived of liberty. Isang hakbang na layong matulungan silang magkaroon ng kabuhayan at mapabuti ang kanilang pagkakataon sa reintegration sa lipunan pagkatapos ng kanilang pagkakakulong. Ayon sa jail administration, ang programa ay isinagawa sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan at ilang non-government organizations na dalubhasa sa livelihood skills. Kasama sa training ang basic baking technique, cake at pastry making, at food safety protocols na inaasahang magiging simula ng mas matibay na kakayahan para sa mga kalahok. Ipinahayag ng mga opisyal na ang naturang inisyatiba ay hindi lamang naglalayong magturo ng teknikal na kaalaman kundi pati na rin ang pagbuo ng disiplina, pagtutulungan at kumpiyansa sa sarili ng mga bilanggo. Layunin namin na kapag nakalabas na sila, may maibabalik silang produktibong kakayahan at mas handa silang makapagsimula muli sa buhay, ang isang opisyal ng Iligan City Jail. Samantala, ang programa ay bahagi rin ng mas malawak na rehabilitation at reintegration efforts ng Bureau of Jail Management and Penology sa lungsod na nagtutok sa pagbibigay ng livelihood at educational programs para sa mga PDLs bilang alternatibo sa tradisyonal na incarceration methods. Inaasahan na sa pagtatapos ng training, ang mga kalahok ay magkakaroon ng oportunidad na makapagbenta ng kanilang mga produkto sa lokal na merkado na magsisilbing unang hakbang sa kanilang muling pagsasama sa lipunan at pagpapatatag ng kanilang kabuhayan. Balitang lokal, Bandera Balita. Patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na maaring magdala ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Narito ang mga detalye. Patuloy na minomonitor ng Philippines Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration, Pag-asa, ang isang low-pressure area, LPA, na kasalukuyan na sa labas ng Philippines Area of Responsibility, PER, ngunit posibleng makaapekto sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, ang sinabing LPA ay maaaring magdulot ng pag-ulan, pagbaha at malakas na hangin sa ilang rehiyon, partikular sa mga lugar sa Silagang Visayas at Mindanao. Pinayuhan ang publiko at mga lokal na pamahalaan na manatiling alerto at handa sa anumang posibleng epekto, lalo na sa mga low-lying areas at flood-prone communities. Ipinahayag din ng mga ahensya na ang paggalaw at lakas ng LPA ay patuloy na sinusubaybayan gamit ang satellite imagery, weather radar at meteorological analysis upang agad na maiparating ang updated sa broadcast at advisory sa publiko. Samantalang hinihikayat ang Pag-asa ang lahat ng residente na sundan ng opisyal na abiso at advisories sa kanilang mga lokal na media outlet at sa mga official channel ng ahensya upang maiwasan ang panganib dulot ng biglaang pag-ulan at posibleng flash floods. Nag-uulat, Balitang Pambansa, Bandera Balita. Nagbabala ang Department of Energy na posibleng tumaas ang presyo ng gasolina at diesel
Dahil sa pag-alaw ng presyo ng langis sa pangdaigdigang merkado, narito ang mga detalye. Nagbabala ang Department of Energy na posibleng tumaas ang presyo ng gasolina at diesel dahil sa pagalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Narito ang detalye. Maynila, Philippines. Nagbabala ang Department of Energy o DOE na posibleng tumaas ang presyo ng gasolina at diesel sa mga susunod na araw dahil sa pagalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa DOE, ang kasalukuyang pagtaas ng presyo ng crude oil sa international na merkado ay maaaring makaapekto sa lokal na presyo ng mga produktong petrolyo. Ang ahensya ay nagsasagawa ng tuloy-tuloy na monitoring upang agad na maipabatid sa publiko ang anumang pagbabago at upang mapalagaan ang interes ng mga mamimili. Ipinahayag din ng DOE na ang pagtaas ng presyo ay posibleng pansamantala at nakadepende sa global supply-demand dynamics, geopolitical tensions, at presyo sa international trading hubs. Pinayuhan ng departamento ang publiko na maging handa sa posibleng pagtaas at patuloy na nag-uusap sa mga oil companies upang masiguro ang transparency at maayos na implementasyon ng adjustment sa presyo. Samantala, iniulat ng DOE na ang petroleum price adjustments ay bahagi ng normal na proseso ng merkado at inaasahang ipapahayag ng mga oil companies bago ipatupad ang anumang pagbabago sa presyo sa mga gasolinahan sa buong bansa. Nag-uulat, Ira Ortiz Magos, Balitang Parunsa, Bandera Balita. Pagtaas ng presyo ng langis, posibleng magdulot ng inflation dahil sa sigulot ng Middle East. Narito ang mga detalye. Tindi ng inflation dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, isang direkta at ipinagpapalagay na epekto na nagpapatuloy na sigalot sa Middle East lalo na sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon sa mga economic analyst, ang instability sa rehiyon na isa sa pinakamalaking pinagmumulan ng langis sa mundo ay nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ipinapaliwanag nila na kapag nagiging limitado ang supply o delikado ang logistic ng pagkuha ng langis mula sa mga apektadong bansa, agad na tumataas ang cost per barrel at ang pagtaas na ito ay kadalasang nauuwi sa mas mataas na presyo sa mga istasyon ng gasolina. Ayon sa eksperto, kapag tumaas ang international oil prices, automatic nitong binabago ang pagpapahalaga sa lokal na merkado. Ang isang economic analyst, ang Pilipinas na umaasa sa imported na langis ay maaaring makaramdam ng domino effect mula sa fuel prices hanggang bilihin at serbisyo sa araw-araw na gastusin. Dahil ang langis ay pangunahing input sa transportasyon at produksyon, inaasahang magkakaroon ng ripple effect, mas mataas na gastos sa pagbiyahe ang mga motorista, dagdag gastos sa logistic ng mga negosyo, at sa huli, impluwensya sa presyo ng mga basic goods. Posibleng epekto sa gobyerno at sambahayan, posibleng taas ng presyo ng gasolina, diesel at langis ng paraffin, karagdagang gastusin sa transportasyon para sa mga pasahero at delivery service. Pressure sa presyo ng pangunahing bilihin dahil sa pagtaas ng operational cost ng mga negosyo. Samantala, minomonitor ng Bangko Sentral at ng Department of Finance ang sitwasyon sa pandaigdigang merkado at ang posibleng epekto nito sa inflation rate upang makapaglabas ng mga patakaran sa pagmumonitor ng presyo at posibleng hakbang sa fiscal at monetary adjustment. Nagmuulat, Hafsa Dinal, Balitang Pandaigdig, Bandira Balita. Dahil aksyon sa PVL o Filipino Conference. Narito ang mga detalye. Aksyon sa PBL All-Filipino Conference. Sa balitang papalakasan, Bandera Balita. Narito ang mga detalye. Manila, Philippines. Patuloy ang mainit na labanan sa 2026 Premier League. PBL All-Filipino, ang iba pang mga kupunan na nagbibigay ng katuwang sorpresa sa kompetisyon ng Zeus Coffee. Thunderbells ay nakaputol sa kanilang losing streak matapos ang isang matigas at puno ng tensyon na 5-set victory laban sa Akari Chargers, na tumulong para buhayin ulit ang momentum nila sa gitna ng tabla. Gayon din ang mga Galleries Tower high-rises ay nagpakita ng lakas na determinasyon nung sila ay nagbibigay ng unang pagkatalo kay NX Elite, isang malaking upset sa conference. Sa kalusukuyang standing, una-una ang PLDT high-speed heaters matapos nilang makamit ang isang matitay na sweep laban sa Galleries Tower na nagpapahiwatig na maging title contenders ngayong season.
Sa kabila ng pagkakaiba-iba sa consistency ng mga koponan at pag-angat ng ibang mga star players ng PBL All-Filipino Conference, ay patuloy na naging isang must-watch sa kumpanya para sa mga takhanga ng volleyball sa Pilipinas habang palapit na ang matinding yugto ng season. Ako nga po pala ang reporter niyo, Alcisto. Football feature. Pilipinas nakapasok sa quarterfinals ng AFC Women's Asian Cup. Narito ang mga detalye. Isang kupunan ng kababaihang football ng Pilipinas na kilala bilang Pilipinas ay opisyal na nakapasok sa quarterfinals ng 2026 AFC Women's Asian Cup. Matapos malampasan ang mahigit na group stage sa Australia, nagsimula ang paglalakbay ng Pilipinas sa torneo sa pamamagitan ng mahirap na laban at pagkakatalo. Laban sa mga powerhouse ng continental na sina Australia at South Korea, kung saan ipinagkita ng kupunan ang kanilang galing at determinasyon ngunit hindi nakakayanan ang kanilang kalaban. Nagbago ang kanilang kapalaran sa huling laro ng grupo nang magwagi ang kupunan ng 2-0 laban sa Iran sa Rubina Stadium. Sa Gold Coast, sa tulong ng mga gol ni Sara Igestiv at Chandler McDaniel na nagpanatili sa kanilang pag-asa na makapasok sa World Cup. Hindi pa rin tiyak ang kanilang pagkakapasok sa knockout rounds hanggang sa makikita ang matinding panalo ng Japan na 4-0 laban sa Vietnam sa Group C. Ang resulta nito ay nagbibigay sa Pilipinas ng isa sa dalawang pinakamagagaling na third place term mula sa lahat ng grupo, kaya't nakamit nila ang makasaysayang pwesto sa Final 8 ng kontinente. Dahil dito, ang Pilipinas ay handa na ngayon harapin ang Japan sa quarterfinals sa March 15 sa Sydney. Isang matinding laban-laban sa dalawang beses na kampiyon ng Asian Cup at isa sa mga paborito na manalo ng torneo. Panuri si Coach Mark Torcaso at ang kanyang kupunan dahil sa kanilang tibay at taktikal na disiplina. Sa buong group phase at ang kanilang pag-angat sa Final 8 ay nagbibigay sigla at inspirasyon sa mga taga-suporta sa Pilipinas habang patuloy na umunlad ang mga kababaihang football ng bansa sa kontinente. Ako nga pala si Gianti Jeronimo, nag-uulat sa Bandera Balita. Gilas Pilipinas sa FIBE World Cup Asian Cup Qualifiers. Narito ang mga detalye. Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Nathaniel de la Cruz at ito ang basketball update. Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Narito ang mga detalye. Pasay City, Philippines patuloy ang laban sa Gilas Pilipinas 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers kung saan nakaharap ng national team ang ilan sa pinakamalakas na kupunan sa kontinente sa Group A sa kanilang unang laro. Nitong second window sa SM Mall of Asia Arena, sinigawa ng Pilipinas ang isang matapang pinagtanghal pero natalo ng New Zealand Tall Blacks sa score na 69-66 sa isang close game. Napakita ng resiliency ang Gilas ngunit hindi sapat para itaboy ang kalaban sa huling bahagi ng laban. Makita sa scoreline na sikip ang laban kung saan tahimik man sa scoring ang ilang sa pangunahing manlalaro ng Gilas. Napamalas sila ng matibay na depensa at pagnanais na bumawi sa late quarter rallies. Gayunpaman, hindi nila makuha ang final position upang makamit ang comeback sa home court. Hindi rin nakaligtas ang Gilas Pilipinas sa kanilang susunod na laro laban sa Australian Bombers kung saan natalo sila ng mas malawak na puntos 93-66. Sa match na ito, muling ginanap sa MOA Arenas. Sa naturang laro, umangat muli ang galing ng mga Australiano player at pinapakita ang kanilang malaki, mabilis at epektibong shot making laban sa Pilipinas. Sa kabila ng dalawang sunod na pagkatalo sa second window, nanatiling competitive ang Gilas Pilipinas Group A at nakakatiyak nang makapasok sa second round ng Asian Qualifiers dahil sa naunang nilang tagumpay sa first window. Ang top 3 teams ng grupo ay otomatikong umuwi spot sa susunod. Dito ang Pilipinas, isa sa mga nakupermang makapasok. Patuloy ang focus ng kupunan sa pagpalakas ng depensa at pag-maximize ng offensive opportunity sa nalalabing mga laro. Upang manatiling may tsansa sa pag-qualify
papunta sa FIBA Basketball World Cup 2027, isang prestiyosong pandaigdigang basketball event na inaasam-asam ng mga manlalaro at fans sa bansa. Nag-uulat sa balitang pampalakasan, Bandera Balita. 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 잊혀지길 바랬어 꿈이라면 이제 깨어났으면 제발 정말 네가 나의 운명인 걸까 넌 fall in you Pare-pareha lang naman kayo. Say bye-bye to bad breath and hello to fresh flow. A spray of confidence. Nagbalik ang sikat na girl group na Sex Bomb Girls sa kanilang reunion concert series na naging matagumpay at sold out sa maraming show. Narito ang mga detalye. Nagbalik sa entablado ang sikat na girl group na Sex Bomb Girls sa kanilang reunion concert series na naging matagumpay at sold out sa maraming shows. Narito ang detalye. Ayon sa mga organizers, ipinakita ang group ang kanilang kahusayan sa pagkanta at pagsaya at muli nagpapasaya sa kanilang loyal fans na matagal nang naghihintay sa kanilang pagbabalik. Tinagurian ito sa pinakamasigla at emosyonal na comeback sa dekada sa OPM music scene. Samantala, ipinahayag ng mga membro ng Sex Bomb Girls ang kanilang pagpapasalamat sa suporta na tagahanga. Napakasaya namin na makita at makasama muli ang aming fans. Ang bawat kanta at sayaw ay para sa kanila, ani sa isang membro ng Sex Bomb Girls. Ang matagumpay na reunion concert ay nagpatunay na matagumpay ang legacy ng Sex Bomb Girls sa industriya ng musika at showbiz sa Pilipinas. At nagpapasalamat sa lahat kung bakit sila ang pinakasikat at pinaka-iconic na girl group sa bansa. Tuloy pang sumisikat ang P-pop group na BINI na naglabas ng bagong kanta ngayong 2026 at mas lalo pang lumalawak ang kanilang international fanbase. Narito ang mga detalye. Ayon sa mga music industry reports, ang bagong release ng BINI ay nagpakita ng kanilang talento sa pagkanta at pagsayaw at tumatanggap ng positibong reaksyon mula sa fans at critics. Ang kanta ay mabilis na umakyat sa local at international music charts na nagpapatunay sa lumalawak na global appeal ng grupo. Samantala, tinatanggap din ng BINI ang suporta ng kanilang lumalaking international fanbase kung saan aktibo ang kanilang mga tagahanga sa social media at streaming platforms na patuloy na nagpapalaganap ng kanilang musika sa iba't ibang bansa. Ang kanilang tagumpay ay nagpapakita ng pag-usbong ng P-pop global scene at ang kakayahan sa mga kabataang Pilipina na magpagsabayan sa pandaigdigang industriya ng musika. Sa darating na mga buwan, inaasahang magpapatuloy ang BINI sa paglabas ng bagong musika at international collaboration na nagpapalakas pa sa kanilang presensya sa global entertainment scene. Nag-uulat, Jonah May Elbal. Sa balitang pang-showbiz, Bandera Balita. Magandang araw. Narito ang ulat panahon mula sa Bandera Balita Weather Update. Ang Linggan City ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maliwalas sa panahon ngayong araw. Inaasahan aabot sa 31 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura habang nasa 23 degrees Celsius naman ang pinakamababa. Mamayang gabi, may posibilidad ng pagdaliang pag-ulan o thunderstorms sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms. Pinapayuhan ng lahat na magdala ng payong at manatiling hydrated dahil sa mainit at mahilig na panahon. Yan ang pinakahuling ulat panahon. Ako si Brian Vergara, nag-ulat.